Matapos nilang maisurrender sa mga pulis ang mga bihag at makapagbigay ng statement, ay muli na silang naglakad papakyat sa bundok. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang sila ay makarating sa kanilang bahay. Walang imik si Rigor. Tapos si Erika naman ay diretso nang nagsaing. Sabi naman ni Mang Magno, "Ano ka ba naman anak? Pwede naman tayo bumili ulit ng lechon sa susunod na araw para makakain ka ng malutong na lechon. Huwag mong baliwalain ang naging tagumpay natin ngayong gabi. Isipin mo, nakapagligtas tayo ng 5 kabataan na muntik ng lapas tanganin ng mga aswang at ilaman sa tiyan." "Opo, Ninong, alam ko naman po yun. Nagugutom lang talaga ako, kaya wala na akong ganang magsalita pa." "Ah, ganun ba? E di sige, tulungan mo na roon si Erika sa kusina para pagkaluto ng kanin ay kakain na tayo agad." Pumasok na lang si Rigor sa loob, nagbihis ng damit bago umupo sa may hapagkainan, habang naroon din si Erika nagbabantay ng sinaing. Matapos makakain ay saglit lang silang tumambay sa labas ng bahay at nagsipasok na rin para magpahinga. Mag-aalas 2 na rin kasi noon ng madaling araw. 1 linggo pa silang nagpahinga bago nagdesisyon na magtungo sa Santa Barbara, sa lugar na sinasabing pinagkukutaan ni Claudia, ang pinuno ng mga asbo na siyang pumatay sa mga magulang ni Rigor. "Ninong, anong plano natin ito?" Ganito anak. Pupunta muna tayo sa resort ko sa San Jose. Doon natin iiwan si Erika para masiguro ang kanyang kaligtasan. Matulog kayo ngayon ng maaga. Bukas na umaga tayo tutulak pauwi sa resort." "Sige po, Ninong." Matapos makapaglinis ng kusina, ay nagtulong na rin sa pag-iimpake ng mga gamit sina Rigor at Erika. Permanente na kasi ang pag-alis nila sa lugar na iyon dahil doon na sila mamamalagi sa resort para makapamuhay na ng normal. Kinabukasan, matapos makapag-almusal at maihanda ang lahat, ay lumabas na sila ng bahay. Nilagyan naman ni Mang Magno ng tagabulag ang bahay nila para hindi ito makikita kagad ng sino mang mga dumadaan sa lugar at hindi rin pamugaran ng mga aswang dahil sa nakalagay na espiritual na bakod. Masayang naglakbay pa ibaba ng bundok ang tatlo, lalo na si Erika, dahil para sa kanya, iyon na ang totoong simula ng kanyang buhay. Magiging normal na siya dahil makakabalik na siya sa pag-aaral at sa bayan na rin titira. Hindi na iyong parang mga pugante na nasa gitna ng kagubatan nakatira. Pagkarating sa bayan ay muling nag-arkila ng sasakyan si Mang Magno at bumiyahe na sila agad papauwi sa bahay nito sa isang resort sa San Jose. Bago magtuloy sa resort ay dumaan muna sila sa palengke upang makabili ng bigas at pang-ulam. Hipon at alimasag ang binili ni Mang Magno dahil iyon ang request ni Erika. Ilang busina lang sa may gate ng compound ay agad na nilang nakita si Ricky na nagtatakbo papunta sa gate. Nakalak kasi iyon. "Mang Magno, maligayang pagbabalik po. Sa inyo rin, Kuya Rigor at Ate Erika." "Kami rin, natutuwang makita kang muli, Ricky." Wika pa ni Rigor. Noong makapasok nila sa compound, ay agad nila pinagtulungan ang pagdidiskarga ng mga gamit at napamili. "Mang Magno, mabuti at dumating kayo." "Ha? Bakit naman, Ricky? Anong problema?" "Yung pinsan kong babae po kasi, pinakulam at mukhang pinaglalaroan ng maligno. Naroon po siya ngayon sa bahay nila, nakatali sa upuan. Minsan nakakausap ng matino at napapakain. Pero kapag 3:00 na ng hapon hanggang sa gumabi, ay iyong maligno na ang nakasapi at panay ang pagwawala.
Sana po ay matulungan niyo, Mang Magno. Sabi naman ni Mang Magno kay Rigor, "Di ba anak, ilang linggo mo na rin pinag-aaralan ang tungkol sa panggagamot?" "Opo, Ninong. Pero hindi pa ako sigurado kung kaya ko na eh." "Ano ka ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tsaka sa pagkakataong ito, ay ako naman ang magsisimula. Manonood ka lang sa tabi ko para makita mo ang aktual na proseso. Hayaan mo, Ricky, mamayang hapon. Puntahan natin yung pinsan mo. Si Kuya Rigor mo ang gagamot." "Talaga po? Mabuti naman. Naaawa na po kasi ako kay Ate Lea. Napakabait niya pa naman. Tsaka siya ang teacher ng mga daycare dito sa barangay. Pagmula noong magkasakit siya, ay wala nang nagtuturo doon." Hayaan mo. Sisikapin natin na magamot si Ate Lea mo para makabalik na siya sa pagtuturo sa mga bata." "Maraming salamat po, Mang Magno." Sinabi ni Mang Magno kay Erica na ito na ang magluto. May kusina naman ang bahay na iyon at nakapamili na rin ang kumpletong mga pansahog. Kaya mula sa araw na iyon ay doon na sila magluluto, hindi na mag-uutos kina Ricky. Dahil panghabang buhay na nga ang kanilang pagtira sa bahay na iyon. Pasado 12:00 ay nasa hapag na sila nakaupo at kumakain. Tahimik lang ang lahat habang kumakain, pero makikita ang kasabikan sa mukha. "Rigor, anak, pahinga muna tayo saglit pagkakain. Tapos, mamaya mga 3:00, puntahan natin si Ricky para masamahan tayo sa bahay ng pinsan niyang sinasapian daw." Matapos makakain, ay sa kanya-kanyang kwarto na sila nagpahinga. Pero syempre, sa isang kwarto pa rin nakapwesto sina Rigor at Erica. Kinahapunan, pasado 3:30, ay bumaba na si Rigor. Nakita niyang naroon lang nakatambay si Mang Magno habang nakatingin sa tabing dagat. "Ninong, tara na." Agad namang tumayo si Mang Magno. "Sige, tara na. Si Erica ba, tulog pa?" "Opo." "Sige, isarado mo na lang ang pinto at ilak sa loob. Alam naman noon na may pupuntahan tayo, di ba? Dalhin mo na rin ang maliit na bag na nakalagay sa gilid ng pintuan. Kakailanganin natin ang mga laman niyan." Dinampot na nga iyon ni Rigor at sumunod na sa paglalakad ng kanyang ninong. Pagkarating nila sa bahay nila Ricky, ay naroon lang ito nakatambay sa may lilim ng puno habang nagpa-practice na maggitara. "Ricky, tara na!" Wika pa ni Mang Magno. Dali-dali namang isinabit ng binatilyo ang gitara sa sabitan at agad na lumapit kina Mang Magno. "Mang Magno, doon lang po kaunti ang bahay nila Ate Lea oh." Di sige, tara na." Pagdating ng tatlo ay mabilis silang sinalubong ng ama ng dalagang sinapian. "Tiyo Junior, si Mang Magno po. Kilala mo naman siya, di ba? Ito naman si Kuya Rigor, pamangkin niya." "Mang Magno, Kuya Rigor, si Tiyo Junior ko, kapatid ni Papa ko." Nagsalita naman ang matanda. "Maraming salamat at dumating po kayo. 2 linggo ng ganyan ang anak ko. Hirap na siya at sobra na rin ang pangangayayat." Sumagot din naman si Mang Magno. Junior, hindi talaga ako albularyo manggagamot ha. Isa ako antingero. Pero syempre, kahit papaano, ay may nalalaman na rin sa panggagamot. Kaya susubukan ko lang kung kakayanin ko. Itong pamangkin ko ay katulad ko rin antingero. Kaya pagtutulungan namin ang panggagamot sa anak mo. Pero hindi kami nangangako." "Opo, ayos lang yun. Ang mahalaga ay may tumingin sa kanya na may alam sa ganitong bagay. Sige na po, pasok na kayo." Wika pa ng matandang si Mang Junior. Pagkapasok sa may sala ay sinabi ni Mang Junior na naroon ang anak niya sa may silid nito kasama ang kanyang asawa. Sinabi naman ni Mang Magno, "Ano po bang alam nyo sa nangyari sa anak mo?" Nagsimula namang magkwento ang matanda at sinabing,
Dahil sa may angking ganda ang kanyang anak na dalaga, kaya madalas ay kasali ito sa mga beauty contest magmula ng elementary pa lang ito hanggang sa nagkolehiyo. Hindi rin mawawala ang napakarami nitong manliligaw at kaliwat kanan nga raw ang umaakyat ng ligaw, pero hindi ini-entertain ng kanilang anak. Dahil ang sabi nito ay uunahin muna ang kanyang mga pangarap na mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Ngunit noong magsimula iyon na magturo sa barangay bilang teacher ng daycare, ay may binatang palaging dumadalaw at nagsusundo rito. Pilit iyong iniiwasan ng kanyang anak. Pero dahil sa sobrang pagiging agresibo ng lalaki, ay tinapat na talaga ito ng kanyang anak na wala itong pag-asa. Dahil sa panahong iyon, ay wala pa itong balak na pagtuunan ang pag-ibig. Pero imbis na tanggapin ng maluwag sa loob, ay nagbanta ang lalaki at sinabing magsisisi ang dalaga nila dahil sa pagtanggi nito sa kanyang pag-ibig. Pagkatapos ng pagbabantang iyon ay 3 araw lang ang lumipas ay nagkasakit na ang kanilang anak. Hindi na makabangon sa higaan dahil sa pamamaga ng mga binti. At kapag sumasapit ang gabi, ay tila may ibang katauhan na gumagamit sa katawan nito. Nagpaalam ang matanda at sinabing ilalabas muna nito ang kanyang anak. Noong sila Mang Magno, Rigor at Ricky na lang ang nasa sala, ay sinabi ni Mang Magno, "Ricky, magpalingas ka ng baga sa kusina. Dalhin mo dito yung baga na nakalagay sa lata o di kaya kaldero. Magpapausok tayo sa loob at labas ng bahay." Agad naman iyong sinunod ng binatilyo. "Ikaw naman, Rigor, simulan mo na ang pag-oorasyon upang ibukas ang iyong poder at maglagay ng bakod protection sa sarili mo. Hindi natin alam kung ano ang makakaharap natin dito. Maaaring mangkukulam o di kaya maligno. Pero sigurado akong malakas iyon. Dahil pagkapasok ko pa lang ng bahay na ito, ay ramdam ko na ang mainit na presensya." "Opo, Ninong," sagot pa ni Rigor at sinimulan na ang pag-oorasyon. Ilang saglit pa ay nakabalik na si Ricky. Dala ang kalderong may baga. Paparating na rin ang mag-asawa na buhat-buhat ang dalagang anak na hindi na makalakad. Inilapag iyon sa upuan at akmang muling itatali. Pero sinabi ni Mang Magno na wag na. Biglang nagmulat ng mata ang dalaga at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig kay Mang Magno at Rigor. Akmang magtataas na iyon ng kamay para sumugod kay Mang Magno. Kaya agad na iyong diniinan ni Mang Magno ng hintuturo sa may sentido. Nawala ng malay ang dalaga. Sinalo rin naman agad ni Mang Magno para hindi mapasubsob papaharap. Tapos isinandal sa sandalan ng sofa. Saka inorasyonan ng pamako. "Huwag niyo nang talian. Kahit magising pa yang muli, ay hindi na yan makakagalaw pa." "Ninong, bakit? Ano yung ginawa mo?" "Inorasyonan ko ng unang antas ng pamako para hindi makagalaw at hindi makalis ang nilalang na nakasapi sa kanya. Papalabasin natin iyon maya-maya lang kaunti kapag handa na tayo. Anak ko, ikaw na ang magsagawa ng pagpapausok." Wika pa ni Mang Magno, sabay abot ng 3 mga bato kay Rigor. Isang kulay puti, isang kulay ginto na medyo maliliit, at isang bato na kulay putik na parang pinatigas lang. Ito ang kalimitang ginagamit sa pagpapausok sa bahay upang magtaboy ng mga elemento sa paligid. Ang 3 iyon ay ang insenso, kamangyan at tawas. Lumapit si Rigor kay Ricky at kinuha ang kalderong may lamang baga. Pagkatapos ay inilagay na ang 3 durog na mga bato. Pagkalagay noon ay lumikha iyon ng makapal na usok. Kaya mabilis na inikot ni Rigor ang buong kabahayan ng pamilya upang mapausukan. Noong makapagpausok na sa loob ng bahay ay lumabas naman siya
upang ikutin ang labas ng bahay at buong bakuran para mapausukan din. Kinuha ni Rigor ang dala nilang asin doon sa maliit na bag ni Mang Magno at nagsaboy sa loob ng bahay pati na rin sa harapan. Pagkapasok ni Rigor sa loob ay naabutan niyang nagkikwentuhan lang sila Mang Magno at ang tatay ng dalaga. Ang sabi ng ama nito na maliban sa pagbabagong katauhan ng dalaga, may oras din daw na lumalaki ng todo ang tiyan nito na parang puputok na. Minsan naman ay nakakaramdam ito ng sobrang init ng katawan at parang pinapaso. Bahagyang hinawi ng ina ang kumot na nakabalot sa katawan ng dalaga at makikita sa balat nito ang mga lapnos na parang aktwal na sinunog ng apoy. May mga oras din daw na suka ito ng suka at parang tinutusok-tusok ang katawan ng karayom. Ilang saglit pa ay nagising na ang dalaga. Nasa katinoan iyon dahil sinabing nagugutom raw siya at nauuhaw. Ang sabi naman ni Mang Magno na sige, painumin ng tubig pero wag munang pakainin dahil baka isuka lang nito. Siguradong manlalaban ang maligno na nasa loob ng dalaga kapag naggamutan na. Saglit lang iyon na nagtago para kunyari ay isipin na magaling na ang dalaga at wala ng sapi. Sinabi ni Mang Magno na hintayin lang nila saglit na dumilim dahil kapag dumilim na ay talagang magwawala na ang nilalang na nasa loob. Kaya kinausap niya na lang muna ang dalaga at mga magulang nito. Ayon pa sa dalaga na sa mga oras na iyon ay wala siyang masamang nararamdaman maliban sa panghihina at medyo giniginaw. Ayon naman sa mga magulang nito na ipinakonsulta na nila ito sa doktor sa bayan, sumailalim na rin sa kung ano-anong mga laboratory test. Ngunit puro naman negative ang lahat ng resulta. Kaya iniuwi na lang nila ng bahay kasi lalo lang lumalaki ang bill nila dahil sa pananatili sa isang kwarto. Naubos na rin daw ang perang naipon nila sa pagpapalipat-lipat ng doktor at kung ano-ano pang eksamin ang ipinapagawa ng mga ito. Kaya inisip nila na hindi na medikal ang kasong kinakaharap ng dalaga. Tikom lang ang bibig ni Rigor habang nakikinig sa kwento ng mag-asawa. Naaawa siya sa sinapit ng dalaga, pati na rin sa mga pag-aalala ng mga magulang nito. Sinabi ni Mang Magno sa mga magulang ng dalaga na huwag sila mag-alala dahil hindi pa naman magwawala ang dalaga. Kumain muna sila o di kaya gawin ang kung anumang kailangan nila gawin para sa kanilang pamamahay. Doon lang din naman sila tatambay sa sala para mabantayan ang dalaga. Tumayo naman ang ginang at sinabing maglilinis muna ng kwarto dahil nagkalat pa roon ang suka ng dalaga. Ang tatay naman ay nagtungo sa kusina at sinabing ipagtitimpla sila ng kape. Noong sila na lang ang naroon ay napatanong si Rigor kay Mang Magno kung bakit kailangan pang magpausok at magkalat ng asin sa loob at labas ng bahay. Naroon lang naman sa katawan ng dalaga ang target nilang maligno. Sumagot naman si Mang Magno, alam mo anak, ang panggagamot ay parang pag-atake rin sa kuta ng mga aswang. Bago manggamot ay dapat siguraduhin mong ligtas ang kapaligiran. Gaya na lang ng kinalalagyan ng bahay na ito. Napakaraming malalaking puno sa di kalayuan. At siguradong marami din ang naninirahan dyan ng mga elemento. Maaaring iilan dyan ay masama at pwedeng makisali o makigulo sa ating panggagamot. Lalo at nagbukas tayo pareho ng puder. Ibig sabihin, malalaman nila na pareho tayong may taglay na buhay na salita. Kaya hindi rin malayong pinsalain nila tayo dahil banta tayo sa kanila. Pangalawa, matagal lang may sakit ang dalagang ito. Maaaring madami ng elemento ang nagsasamantala
upang humigop ng enerhiya ng dalaga. At dahil sa may karamdaman, kaya siguradong mababa ang dungan ng dalagang ito. Maaaring yung mga elemento sa paligid ang nagdadagdag ng pahirap sa dalaga. Iniiwasan lang natin na may manggulo sa ating panggagamot. Yun bang habang abala tayo sa panggagamot, ay bigla naman tayong gagambalain ng ibang elemental at aatakihin tayo at pagtutulong-tulungan. Naliwanagan naman si Rigor sa paliwanag ng kanyang ninong. Noong sumapit na ang 6:30 ng gabi, ay biglang napahiyaw sa sakit ang dalaga. Parang tinutusok daw ng karayom ang buong katawan niya, kaya agad nang tumayo si Mang Magno. Rigor, humanda ka na. Pakiramdaman mo rin ang labas. Baka may dumating na mga hindi imbitadong panauhin. Ikaw naman, Ricky, doon ka muna sa may kusina. Sabihin mo na rin kina Tio Junior mo na doon lang silang mag-asawa. Huwag sila lalapit dito. Baka sila pa ang mapagbalingan ng mangkukulam. Tapos pumikit na si Mang Magno at nagdasal. Pagkamulat ay sinabi nitong, Hoy, ikaw mangkukulam, tinatawagan kita. Sumapi ka sa katawan ng dalagang ito. Wika niya pa, sabay ihip ng pakrus sa ulo ng dalaga. Maya-maya ay nagbago na ang boses ng dalaga at nagpupumiglas. Tinignan nito si Mang Magno pagkatapos ay nagsalita. Hindi mo ako kaya, antingero! Alam ko na yung mga estilo mo. Mas magaling ako sa'yo. Mas magaling ka pala sa akin, ha? Di sige, subukan mong kumawala sa pamako ko. Akala mo ba makakalabas ka pa sa katawan ng dalagang ito? Hanggang hindi ko pinapahintulutan? Sagot naman ni Mang Magno, pero laking gulat nilang pareho nang nawalan ng malay ang dalaga at humandusay papaharap. Kaya mabilis iyong sinalo ni Rigor. Ninong, anong nangyari? Bakit parang nawala ang nakasapi? Sumagot naman si Mang Magno. Oo anak, tama ka. Hindi na nga nakasapi. Malakas pala talaga ang mangkukulam na iyon. Nagkamali ako ng estimate sa kanya. Ayoko rin kasing isagad dahil baka maapektuhan masyado ang dalaga at maparalisa. Ipinatong ni Mang Magno ang kanyang isang kamay sa ulo ng dalaga. Tapos ang isa naman ay nakahawak sa kanyang mutya na nakakwintas. Sabay usal ng matinding orasyon. Tapos nagsalita sa malakas na boses. Huwag kang duwag! Humarap ka mangkukulam! Biglang nagkamali ang dalaga at nanilisik ang mga mata nito na nagsalita sa boses ng isang lalaki. Pakialamero ka, antingero! Isusunod kita pagkatapos kong paslangin ang babaeng ito! Itinaas nito ang kamay na mukhang babato ng orasyon na pangkumbati. Ang hindi alam ng mangkukulam na pinagsabay na ni Mang Magno ang pagbitaw ng orasyon ng pambihirang pantawag at mas malakas na antas na pamako. Kaya noong papangat pa lang ang kamay nito upang bumato ng tigalpo, ay mabilis na iyong hinawakan ni Mang Magno sa kamay at inilapat ang kamay sa tuhod at tinusok ng hintuturo sa kaipinako. Espiritual na paraan ang lahat ng iyon. Nagulat naman ang mangkukulam at hindi inakalang mahuhuli siya ni Mang Magno. Samantala ilang minuto pa lang ang nakalipas ay nagawa niyang makawala sa unang antas ng pamako nito. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi niya na magawang makaalis pa sa pagkakasani. Nagpupumiglas iyon at bumibigkas ng iba't ibang orasyon upang subukang makawala. Pero walang naging epekto hanggang sa mapalingon iyon sa tabi niya at nakita si Rigor. Ikaw! Ikaw ang lalaking pinili ng babaeng ito! Hindi sumagot si Rigor at hindi rin alam ang dapat niyang gawin. Hanggang sa magsalita ng orasyon ang nakasapi sa dalaga na mukhang kay Rigor ibabato sa pamamagitan ng pagturo ng isang daliri. Nagsalita naman agad si Mang Magno. Anak, sabayan mo na ng pag-oorasyon ng pambakod mo at pampalakas ng poder. Titirahin ka niya! Dahil sa iyon ang unang pagkakataon na sumama sa panggagamot si Rigor, kaya hindi siya sanay sa ganong eksena.
Natataranta siya. Kung natural naman kasi na labanan ay madali na lang para sa kanya. Kaso iba ang sitwasyon ng gamutan. Dahil hindi lang ang kinakalaban na nakasaping mangkukulam ang kailangan pagtuunan ng pansin. Iingatan din na mapuruhan ang dalagang sinapian. Dahil doon ay nakalimutan ni Rigor kung alin sa mga kinabisado niya ang kailangan niyang banggitin. Naghalo-halo na sa utak niya ang lahat ng kanyang mga sinaulo. Nagsalitang muli si Mang Magno. Ano ba, Rigor? Kumilos ka na! Magsimula ka na agad! Putlang-putla naman si Rigor at hindi alam kung ano ang unang gagawin. Ninong, wala akong maalala! Kita naman sa mukha ng mangkukulam na nakangiti ito dahil patapos na siya sa kanyang orasyon at ibabato na kay Rigor dahil nakaturo na ang hintuturo nito kahit nakadikit sa tuhod. Muling nagsalita si Mang Magno. Rigor, gamitin mo ang orasyon na ginamit natin sa pag-atake ng sabay. Pero huwag mong babanggitin ang dulong salita para hindi ko mawala. Mapoprotektahan ka noon. Kaya dali-dali iyong sinunod ni Rigor at pagkausal niya lang noon ay tinignan niya ng mata sa mata ang mangkukulam na animoy nasa harapan niya lang ito. Tanging mainit na hangin lang ang naramdaman niya pero hindi siya naapektuhan ng ibinatong tigalpo noon. Napangiti naman si Mang Magno. Magaling anak, nagamit mo bilang proteksyon. Ang orasyon na dapat sa pag-atake ginagamit. Napasigaw naman ang mangkukulam. Ha! Paano nangyari iyon? Sino kang bata ka? Wala pang karaniwang tao ang nakaligtas sa pinakamatindi kong tigalpo. Tinignan naman ito ni Rigor. Tama ka, dahil hindi ako pangkaraniwang tao kagaya ng iniisip mo. Sabi naman ni Mang Magno, Anak, mukhang kaya mo na itong ituloy. Nakuha mo na ang tiwala sa iyong sarili. Tumango si Rigor at lumapit sa dalaga at agad iyong kinausap. Ikaw mangkukulam, inuutusan kitang alisin ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa babaeng ito. Tumawa naman ang mangkukulam. Sino ka para utusan ako, bata? Hindi porket nakaligtas ka sa tigalpo ko ay pwede mo na akong utusan. Mas mahina ka pa rin kumpara sa akin. Sumagot naman si Rigor. Wala naman ako sinasabing mas malakas na ako sa iyo. Nakikiusap lang ako dahil wala namang ginawang masama sa iyo ang babaeng ito o kahit doon sa nag-utos sa iyo na kulamin ito. Walang nagawang pagkakamali ang babaeng ito. Gusto niya lang i-priority ang kanyang pamilya at pag-unlad kaya hindi siya nagpapaligaw doon sa nag-utos sa iyo na kulamin siya. Kaya alisin mo na ang lahat ng kulam na inilagay mo dito. Sumagot muli ang makukulam. Tanggalin niyo ako sa pagkapako at papaslangin ko kayong lahat ng mabilis at doon na magiging matiwasay ang lahat. Nakangisi lang ito na naglalaway. Sumagot naman si Rigor. Dahil sa ayaw mo naman pala talaga magpaareglo, hindi tapusin na natin to. Kinabahan si Mang Magno sa kanyang nakikita. Dahil baka hindi pa gaanong kabisado ni Rigor ang orasyong iyon at ang tamang paraan. Siguradong ang babaeng biktima ang mamamatay, hindi ang mangkukulam. Pumikit si Rigor, sabay pabulong na may inusal na orasyon. Habang ang mangkukulam naman ay kung ano-ano ang pinagsasabing masama tungkol sa dalaga. Pero bigla iyong natahimik nang itusok ni Rigor ang kanyang hintuturo sa gilid ng leeg ng dalaga. Hindi naman iyon malakas na pagkakadiin dahil ang talim na espiritual talaga ang totoong isinaksak niya. Tatagos ito kahit nasa kabilang dimensyon pa ang kalaban. Kaya hindi nito nasaktan ang pisikal na katawan ng dalaga. Tanging ang mangkukulam lang. Pagkatapos noon ay napaupo si Rigor sa upuan katabi ng dalaga. Ninong, nagawa ko. Natawa naman si Mang Magno at sinabing, Oo nga, inagawan mo na ako ng eksena. Ikaw na ang magiging manggagamot ng San Jose mula ngayon, hindi na ako.
Sinabihan ni Mang Magno si Rigor na gisingin na ang dalaga para mapainom ng tubig at makapagpahinga. Kaya tinapik na ni Rigor ang pisngi ng dalaga at sinabing, Leia! Leia, gising na! Iminulat naman ng dalaga ang kanyang mga mata at nagtatakang nagtanong, Ano pong nangyari? Sino kayo? Kinawayan naman ni Mang Magno ang mga magulang ng dalaga na nasa kusina upang palapitin. Para hindi matakot ang dalaga na ibang tao ang mga nasa harapan niya. Agad iyong niyakap ng mga magulang. Sabi ng dalaga, Nay, Tay, magaling na ako. Magaan na kasi ang pakiramdam ko eh. Wala ring masakit sa loob ng aking sikmura. Napalingon naman ang mag-asawa kay Mang Magno. Mang Magno, magaling na po ba ang anak namin? Sabi naman ni Mang Magno. Ay, teka, may nakalimutan pa pala ako. May dinukot si Mang Magno mula sa kanyang bag. Tapos inilabas ang isang bote na may takip. Wala iyong laman at malinis din. Saglit lang iya ha. Mukhang kailangan natin itong alisin sa iyo habang wala pang balak manlaban. Dahil kapag nakaalis na kami, ay manlalaban na ito sa iyo at sasakupin kang muli. Inilapag ni Mang Magno ang kanyang kaliwang kamay sa ulo ng dalaga, tapos pumikit habang nag-uusal ng orasyon. Noong magmulat ito ay sinabing, Iha, huminga ka ng malalim, tapos bumuga ka ng hangin dito sa loob ng bote. Sinunod naman iyon ng dalaga at nagulat silang lahat nang makitang kulay itim ang hangin na ibinubuga papalabas ng dalaga. Pinaulit pa iyon ni Mang Magno hanggang sa maging colorless na ang hangin na ibinubuga ng dalaga. Oh, ayan, ayos ka na iha. Maging ang malignong ipinasok ng mangkukulam sa katawan mo ay naalis na rin natin. Kaya wala nang gagambala sa iyo. Bahagyang umatras si Mang Magno. Muling umusal ang orasyon at hinipan ang loob ng bote. Kasunod noon ay biglang nagliyab ang loob ng boteng iyon at maririnig ang tunog ng sumisigaw sa loob hanggang sa ang itim na hangin ay naging malinaw na rin. Ayos na, pinatay ko na ang maligno. Tara na anak. Aya pa ni Mang Magno kay Rigor. Sabi naman ni Mang Junior, Mang Magno, dito na kayo maghapunan. Sumagot naman ito, Hindi na, asikasuhin nyo na lang muna yung anak nyo. Pakainin nyo ng masasarap at sariwang pagkain, lalo na isda at gulay, para mabilis manumbalik ang sigla ng katawan. Maraming salamat ho. Wika pa ng asawa ni Mang Junior, tapos lumabas na ng bahay sina Mang Magno, Rigor at Ricky. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 12. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.